Andrea, look at Trisha. Andrea. Andrea here. Thank you. Thank you, thank you. Kumpani Ken. Namiss ko nga yung mismo chocolate. And we are back. Hello once again, everyone. Thank you so much for staying. Welcome to our continuation of the Star Magic Spotlight Presscon. Hello to everyone watching us online. We are coming to you live. And also thank you very much to our friends from the media who are here. Sobrang dami natin today. Hello. Isa pa nga. 1, 2, 3. Woo! Para marinig kayo ng lahat ng nanonood, mga team bahay. Thank you so much for joining us. And also shout out to Coffee Project for having us. Maraming salamat for our beautiful set as always. And to everyone watching, for those who are watching for the first time dito sa Star Magic Spotlight Presscon, welcome po. This is the show where we celebrate the achievements, the milestones of our Star Magic artists. And of course, kasama natin ang isa sa mga naka-achieve ng napakalaking milestone just recently. And later on, makikilala natin kung sino siya. But for now, hello to everyone. My name is Ai De La Cruz, your host, and a big thanks as well to our ever-supportive media friends again. And please don't forget to use our official hashtag Star Magic Spotlight on all of your posts and stories. And also tag us at Star Magic Phils. There you go. Okay, eto na. Makikilala na natin siya. She is someone who needs no introduction, honestly. She is an actress, endorser, influencer, and the youngest celebrity CEO in the Philippines. And just recently, she claimed the #1 spot on the annual Top 100 Most Beautiful Faces list by TC Candler and independent critics. Wow, what a massive honor. But swerte tayo today because it's not every day that we get to share a room with the most beautiful face in the world. At bago natin siya makakwentuhan, we actually prepared something very special. Please watch this. Actress, influencer, and entrepreneur. Andrea Brillantes effortlessly juggles an impressive range of roles, both on screen and in real life. She kick-started her career as a child actress, making her debut in kids' comedy show, Going Bonit. She went on to star in numerous television shows with her breakthrough performance in Annalisa. She is also widely recognized for her portrayal of Marga Mondragon Bartolome in the hit melodrama Cadenang Ginto. Andrea's latest project was the teen drama Senior High in 2023. Following its success, she reprised her role in the 2024 sequel, High Street. She is one of the most influential actresses of her generation, with millions of followers across her social media platforms. In addition, she's the youngest celebrity CEO in the Philippines, launching her own successful makeup empire.
Recently, Andrea was recognized and ranked as #1 on the annual Top 100 Most Beautiful Faces list by TC Candler and independent critics. In a message, Andrea shared, This isn't just about beauty. It's about confidence, uniqueness, and embracing who you are. Kaya sana, ma-inspire ko po kayong lahat to celebrate your own kind of beauty. Andrea Brillantes is undoubtedly one of the most beautiful faces today. What truly sets her apart, however, is the passion and dedication she brings to showcasing her incredible talent. Huge congratulations, Andrea! Let's give her a warm round of applause once again. Ladies and gentlemen, Andrea Brillantes! Hello, Andrea. Actually, tawag ko sa'yo Blythe, pero for today, Andrea tayo. Hello, Hello. Welcome. Hello po sa inyo lahat. Good afternoon po. Nahiya ako eh. Nahiya ako dun sa ano eh. Hindi ko na-expect na meron kayo hinandang ganun. Thank you po, Star Magic Pam. Thank you. Na-touch naman ako. Oh, of course, syempre, dito sa Star Magic Spotlight Press Con, lagi naman natin sineselebrate yung mga milestones ng mga Star Magic artists. At ito nga, napakalaki nung sa'yo, Andrea. Gosh. Kumusta ang haba ng hair mo, Andrea? Ay, kaya nga tinali ko na muna eh. Charot. Kaya pinunit ko muna siya eh. Haba eh. Oh! Pero sobrang laking honor nun, ha? And ang Actually, dami mong kasama rin dun sa list na yun. Na hindi lang local artists, di ba? International yung list na yun. So, kwento mo naman kami, nung una mong nabalitaan to, paano mo siya tinig, ano yung naging unang reaction mo? Well, last year kasi napabilang na din ako. Pero I think, from what I can remember, top 16 yata. Doon pa lang super happy ko na. Mapabilang lang doon kahit nasa 51. Like, syempre, it's such an honor talaga na mapili yung face ko, ganyan. So, nung nalaman ko na parang top 1 ako, ano lang yun ay random Tuesday yata yun or something. Tapos nag-aayos ng buhok. Salam ko lang, top 1 ako. Tapos tinignan ko agad sa sarili ko sa mirror. Tapos, top 1 ka? Kasi talagang tawan-tawa lang ako. Tapos yung una kong, tinanong ko talaga yung mommy ko. Sabi ko, Ma, anong feeling? Ikaw ang naglabas sa mundo ng top 1, ganyan. Siyempre masaya kaming lahat. Pero, thankful lang ako. Pero hindi ko siya siyempre pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Siyempre, ang saya niyang pagbiruan, lalo na with my friends. Kasi, the day na nalaman ko, parang pupunta ako sa mga friends ko. So, siyempre, puro asaran lang. Na parang, parang di naman. Parang, over Jisoy, gumaganon sila. Parang, pero, happy lang talaga ako. Ang saya lang niya. Happy, but, hindi ko siya pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Kasi ayoko naman na doon lang nakadepende yung pagkatao ko tsaka yung lahat ng pinaghirapan ko, di ba? Iba pa rin lahat yung bilang artista ako tapos naging top 1 ako. Nakakaya siya pag-usapan namin sa una namin. Di, pero okay. Satisfied na kami dun sa answer mo. Don't worry. Parang nahiya na siyang magsalita. Pero tulad nga na nakita natin dun sa napakagandang AVP, no? You are more than just a pretty face. Or should I say, a most beautiful face, di ba? Kita naman natin yung achievements mo doon. Simula bata ka, nagtatrabaho ka na. At tulad nga na pinakita natin doon, you are now the youngest youngest celebrity CEO in the Philippines. So ngayon, aside from being an actor and influencer na mga ginagawa, paano mo naman manage lahat yung time management mo ba? Kumusta? Pwede bang, can you paint us a picture? Ano ba yung usually nangyayari sa life ng isang Andrea Brillantes sa dami ng ginagawa? Well, ngayon kasi wala pa ako show, so medyo mas may free time pa ako. Pero, sa isang linggo, madami na nangyayari sa akin. Sa isang araw pa lang, dami na nangyayari sa akin. Tinatry ko talaga yung best ko na ma-balance mo lahat. Na kahit madami akong trabaho, since bata ako nagtatrabaho na ako, hindi lang pagiging artista, pinasok ko din kasi yung pagiging influencer, dancer, artista, tapos ngayon pinasok ko din ng business. Ayoko naman mawalan ng sense of self at ayoko naman na puro doon lang ako nakatutok, lalo na early 20s pa lang ako. I still wanna be young. I still wanna enjoy my youth. So, tinatry ko
find ng time for my friends, for my community sa church, sa friends ko, sa sports. So, minsan, after nito, pupunta ako sa Alabang, pupunta pa ako sa training with my friends. Training ng ano ito? Frisbee naman. Frisbee, oh. Bago kong inaaral na sport. Hobby, Bago sport. lang siya. Pero meron akong ballet, meron akong, yes, it's a sport now. Sa mga naririnig ko, nagbubulungan, frisbee. Yes. Masaya siya sport, guys. Try nyo. So, yun. Anyway, so tinatry ko talaga. Very Gen Z, no? I try to be really intentional with my time. And with my time with my family and with my friends. Everyday nakakausap ko pa rin yung mama ko. Yung, hindi ako texter. I'm a really bad texter. Mas makol akong person. But I try to find time for everything. Kasi if hindi ka maging intentional with your time, masasayang mo siya. And ako talaga, precious ang time natin lahat. Gusto ko talaga na-enjoy ang life. Lalo na pag-gets, ito talaga may energy ka pa for everything. So, sinusulit ko lahat. Mukha namang na-maximize mo talaga. May ballet ka bang nabanggit? Nagba-ballet ka? Yeah. Nag-stop lang ako recently. Parang nagkaroon lang ako ng break kasi naka-find pa ako ng time for my solo travel. More than 1 month ako wala. Naka 4 countries ako, I think. Wow! So after nun, super pagod lang ako. Kasi pag mag-isa ka, ikaw may buhat ng lahat ng gamit mo. Tapos ano ako, overpacker pa ako. Super high maintenance ko. So yung mga maleta ko, mas mabigat pa sa akin. 3 ako yung maleta ko. So after nun, nag-break muna ako. Pero yes, minsan ang schedule ko sa Tuesdays ay morning ballet. And then siguro may meeting ako sa Lucky Beauty, and then afternoon, 6 p.m. to 8, football, 8 to 10, frisbee, parang nababalance ko siya, and then the next day, taping, Friday, ganun. So, pagod. So, bukod dun sa work life na alam natin kay Andrea, ang dami niya pa palang tinatago na sides sa kanya. May personal life din siya. Yeah, I actually have a private personal life na hindi alam ng lahat ng tao. Yung Europe ko, hindi nila alam kung kailan ako nawala. Like, I'm very open, pero madami pa rin akong yung for me lang and my friends as a private person. I think, kaya ako kinakaya lahat, it's very important na meron kang pagiging artista and meron kang sense of self, meron ikaw lang, meron kang business na ikaw, iba ka sa business, iba ka sa pagiging artista, and iba din ako sa personal life. And that's how she is able to manage everything. It's important para hindi ka mawala, lalo na showbiz, ang dali mawala sa fame kapag hindi ka grounded. Important na meron kang firm ground. Oo. Tsaka yung mga tao sa paligid mo. Foundation ka dapat- na nun. Oo. Tsaka yun nga, yung mga tao sa paligid mo dapat din, yung may kilala sa'yo na Yes. bukod sa pagiging artista, yung Yes. sino ka talaga. Nakakatulong yun sa sense of self. Okay, now, next question natin. Ito na. Being named the most beautiful face of 2024, masali ka na dito, Andrea. How do you take care of yourself? O ito tips naman, beauty tips. With such a busy schedule, how do you make time for self-care? Kasi nga usually, di ba kapag busy ka, pinipicture ka, or di ba? Ngayon nga, may breakout nga ako ngayon eh. Sana kayo na yan, Yes, Andrea? kaya siya, si sister. Nagpapakita siya si sister. Ganyan siya. Importante na may sleep. Importante talaga ang sleep. Kahit ang hirap isingit minsan. Akala ko nga, dati kapag mas tumanda na ako, baka mas may time na ako for sleep, mas nawawala pala siya pag tumatanda ka. Kasi akala mo, di ba, maantukin ka na pag matanda ka na, ganyan. Pero nawawala ang pahinga. Yes. Importante pong may pahinga kasi kahit gaano ka kaganda, kung hindi ka nakatulog, hindi magpapakita yung ganda mo. Importante din na hydrated tayo, lalo na nasa Pilipinas tayo. At mainit ang ating country, importante na ang health natin, hydrated tayo, kumakain tayo ng maayos pagkain. Ayan, tinatry ko yan baguhin ngayong 2025 ang aking diet. Ano pa ba? Meron ka bang mga hindi kinakain? May mga ipagbabawal ka ba sa sarili mo this 2025? Paano diet? Hindi ko talaga kasi kayang bawasan yung sweets ko. I think hindi ko siya kaya bawasan. But,
nagdadagdag na ako, believe it or not, nagdadagdag na ako ng vegetables. I don't eat veggies kasi, pero now, para mas maalagaan ng ating sarili, gusto ko mag-vegetables. Tapos, ano pa ba, invest sa skincare. Importante ang skincare. Invest sa mga ginagamit mo sa self mo talaga. Like makeup, skincare. Ako, ang skincare ko kasi brilliant skin. Ever since I was 16, proven and tested na yun. Tapos, of course, ang dami kong makeup. Ako kasi nag-aayos sa makeup ko eh. Ako nag-research and development sa Lucky Beauty. So, alam ko talaga maganda siya. So, yun talaga yung ginagamit ko sa face ko. Hindi, it doesn't disappoint, guys. Hindi ako dito sales, pero yun ang aking self-care. Tsaka, pero na kahit gano'n ako kapagod, meron akong time talaga sa gabi na magbababay na ako, mag-good na ako sa lahat. Skincare na ako, tulog, pagligo, pagkatapos ligo, upo, tapos blower, gagamitin ko yung, pati sa hair ko, may juicy din ako sa blower ko. Tapos tanggal ako makeup lagi. Meron akong 1 hour yata, or 30 minutes. Tapos habang nagsiskincare ako, nanonood ako ng favorite series ko. Yan ang self-care. Lagi may time, may private time para alagaan ang self every day. So, pinaglalaanan talaga ng time Kahit and gano'ng effort. kapagod sa taping, kahit ano, hindi ko yung tinatanggal sa routine ko. Okay, yan ang tips from Andrea Brillantes herself. So, sa mga nanonood po, yan po ang susundin natin. And I'm sure, marami na to ang mga magulang nung sinabi mong dapat maggulay. Yes, oo guys, magulay yan po. tayo. Kasi nung bata lang ako, doon nang minagpipilit sa akin. Kasi may parents ako, syempre, alam mo yun, pag bata ka, mas tinututukan yung diet mo. Ngayon kasi I live alone. So walang nagpipilit sa akin na eat healthy. Wala. Puro ko junk food. So eto guys, tayong as adults, wala na nagpapaalala sa atin magulay. Maggulay po tayo. Magulay tayo. Sarili mo dapat yung nagdidisiplina sa sarili mo. Okay. And ito naman, ang next question natin, will we be seeing you on TV again soon for a new project? Maybe? Maybe. I think so. I hope so. Oo, dami. For sure. Hindi naman ako mawawala this year sa TV. So, for sure makita niyo pa ako, guys. Can't say anything more. Pero, for Abangan sure. na lang natin sa kanyang Definitely. social media platforms. Okay. And, ito medyo mga pa-reflect ka dito, Go. Andrea. What is the most valuable advice you've received in your career that you believe has helped you reach where you are today? Eto, since 12 years old ako, parang morals, values ko na siya sa pagiging artista ko. At that time, may nagsabi sa akin na tumatak na to sa utak ko. Kasi that time may pinagdadaanan ako tapos hindi ko alam kung paano na. So sabi lang sa akin, basta magpatuloy ka maging mabait sa lahat ng taong katrabaho mo, sa crew, sa staff, sa co-actors mo, mabait at magbigay ng respeto sa kanila. Maging mabuti ka na co-worker. Pangalawa, galingan mo lang lagi. Like, always give your best sa lahat ng gagawin mo. Do it with love, with passion. Pangatlo, maging masipag ka lang. Kasi dami naman magaling din, pero hindi sila masipag. Ang dami din mabait, pero kulang din sila sa sipag or kulang din sila sa pagbibigay ng best nila. Yung tatlong yon, syempre hindi ako perfect. May days, may bad days ako, hindi ko nabibigay yung best ko. Minsan kulang ako sa sipag, minsan sa sobrang pagod ko naman, kulang ako sa patience. So minsan bad mood ako, hindi ako yung pinaka-nicest that day. Pero I really try my best to hold on sa tatlo na yun na values ko pagdating sa pagiging artista. Basta, lagi ka lang maging mabait, lagi ka lang always give your very best, and maging masipag ka lang. And kahit anong lindol dumaan sa industriya na to, since parang talaga tong storm eh. Sometimes it's a war, it's a battle. Kahit ano yan, basta manatili lang ako dun sa tatlong yan. Naniniwala ko masisurvive ko siya. Patuloy lang maging mabait, maging masipag, at ibigay ko yung best ko. Kahit anong iba to sa akin mga tao, patuloy pa rin sa tatlong yan. I think that really helped me
sa lahat ng binato sa akin ng mga tao. Basta, okay, fine. Basta mabait pa rin ako. Basta magaling pa rin ako. Basta masipag pa rin ako. Fight. You know, never give up. Fourth, never give up. Yun. Tama, wala namang perfect na tao. Pero kung yun yung guiding principles mo naman. Yun hinanap ko word, yun yung principles ko talaga that really helped me. Ilang taon yun talaga, yun talaga help sa akin. And that's why hanggang ngayon, isa pa rin sa pinakamalalaking stars. Ang tawag nga sa'yo ay Gen Z Queen. Oo, so congratulations sa pagtagumpay o sa tagumpay na nakarating mo dito sa showbiz world na sabi mo nga ay parang bagyo kung minsan. Tagumpay mo siya. Umaaraw, umuulan. Yes. Okay, and now we'd like to open the floor for the questions from our media friends. Pero ako muna yung magtatanong nung kanilang question dahil nag-17 concert ay si Hannah Malorca. Naubusan siya ng voice. Yes. Hannah Malorca of Inquirer.net. I'm sure makaka-relate ka dahil ikaw din ay isang fangirl din ng artists. Yes. So, ang tanong niya ay, has there ever been a moment na naramdaman mo ang curse ng pretty privilege? Ano ang ginawa mo para labanan mo yun? At ipakita mo that you have so much more to show. I think when you're under or feeling that you're under that curse of pretty privilege, hindi mo kasi ma-recognize na you are. Kasi, yes, to answer your question, naranasan ko na yun. I think, nung buong grade school ko, parang nursery pala to grade school, hirap talaga ako magkaroon ng friends. Hirap ako kahit pagdating ko din, first, punta ko sa showbiz, hirap din ako makapili ng friends. And lagi nila akong binubuli and hindi ko kasi naramdaman talaga na maganda ako kasi hindi talaga yun yung sinasabi nila sa akin. Like talagang pangit ako or like hindi ako enough for them. Yun yung pinaramdam nila sa akin. At lahat ng girls, hindi ako talaga makahanap ng community sa girls. So, ang gagawin ko dati, gagawin ko talagang tibo yung sarili ko. Tapos, doon ako sa mga guys. Or boyish. Oo, hindi to pagiging pick me. Hindi to pagiging pick me. Pero sometimes lang kasi, when you're in grade school, tapos yung guys, less problematic lang din talaga sila. So, minsan nandun ako kasi hindi ako tinatanggap. Tapos, hindi ko talaga magets. Tapos, sabi lang sa akin, of course, syempre nanay ko magsasabi nito. Lagi naman to sinasabi ng mga nanay natin. Sinasabi na, maganda ka kasi. Kasi hindi ko siya talaga matanggap dati. Hindi talaga, na parang, hindi ba dapat pag maganda ako, mas gusto mo kong maging kaibigan? Bakit ako lalayuan kung maganda ako? So hindi ko talaga nakita na maganda ako. Hindi kasi yun sa curses ng pretty privilege na parang meron talagang may inis sa'yo, may ingat sa'yo at hindi ka nila kakaibiganin at papahirapin nila yung buhay mo sa school. So, dati privilege? Oo, hindi. Dati nasampal pa ako sa school. Oo talaga. Like, ang dami talaga may inis sa akin. Tapos, mag-isa lang ako lagi noon. Pero naayos na yung relationship ko sa school. Parang first few years ko lang, grabe lang, heated lang silang lahat sa akin. After noon, naging friends na kami lahat. Tsaka bata naman kami lahat nun eh. Tsaka pag mas bata ka, mas prone ka talaga sa mga inggitan mo na ganyan. Pero ayun, I think yun yung naranasan kong klaseng curse sa pretty privilege. Tapos, yung iba din na curse sa pretty privilege is yung parang gusto lang nila ako i-friend din dahil maganda lang ako, hindi dahil gusto nila ako as a person. So kapag nakilala nila ako deeply, nakita nila yung flaws ko, hindi na sila na kasi ay, ito ka pala, akala ko pretty ka lang yun. Ayun, nakita mo yung friend, ayun, nakita, hindi ko kaya yung burden mo kasi yung naging, yung friendship namin ay nag-base lang siya sa kagandahan ko. Yun yung mga naging struggles ko. At paano mo naman daw nilabanan yun? At pinakita mo sa lahat na you're just so much more than a pretty face. Wala eh, kapag ganun kasi yung standard nila sa, for example, yung friendship, like, ang tingin lang nila sa akin na maganda ako. Hindi ko na yung pinaglalaban. Like, hindi ko kailangan i-prove yung worth ko sa'yo. Kasi, hindi worth it, no? Sa beauty kasi, di ba, subjective yun. So, like, parang, kung yun yung tingin mo sa akin, yan na yung magiging tingin mo sa akin kahit anong gawin ko. Hindi na to worth fighting for. Hahanap ako ng mga tao with the right eyes to see me, to know me. Doon
kasi may yabang din ako minsan eh. So kapag naiinis sila maganda ako, mas lalo ko lang pinapakita lang, wala, pretty ako eh. I'm sorry. Hindi mo naman kasi talaga kasalanan. Okay. Pero syempre nung bagets ako, iritang-irita ako kasi gusto ko lang ng friends. Oo. Bakit ako binabuli? Minsan talaga nakikipag-away ako. Pero ngayon naman, mas mature ako. Kapag merong alam ko nang aano sa akin at nang babash ka ng kung ano-ano, alam ko, di pa rin masabi palit ako. Yes. Di pa rin. Wala, parang... Lalo na ngayon, may official kang Naiinip title. ako. Sana po. Yung Oo. ganun, parang kapag naiinis lang sila, wala din ako magagawa. Minsan tahimik lang din naman ako. Parang pinapakita ko lang kung sino ako. Like, babait pa rin ako sa kanila. I try my best talaga to always be the bigger person. Tsaka mas nakaka-pretty kasi yung ganun eh. Yung ikaw pa rin ang umiintindi at ikaw yung tumatanggap lang at tingala ka lang at wala. Mas, hindi lang kasi dapat pretty ka, dapat pretty din yung attitude mo. Yes. Yun mas ang nakakaganda. Nandun talaga ang kagandahan kapag ang heart mo ay pretty. So, tinatry kong sabayan yung prettiness ko with a pretty attitude na kapag naiinis kayo, I'm sorry. Sorry, Ay, not sorry. naiinis na naman sila sa akin. Ay, pero hindi mo naman kasalanan. Oo. Pero, ang ganda nung sagot mo na yan. Kasi bagay na bagay din sa next question ni Hannah. Iba ang pagiging matapang ng isang Andrea Brillantes. Saan nanggagaling ang tapang na yon? At paano mo nire-remind ang sarili mo maging matibay? Diba? Sakto yung sagot mo kanina. Actually, lahat to, yung tapang ko, 144 lang. nanggagaling siya sa lahat din ng pinagdaanan ko. Minsan may moments na parang give up na ako, alam mo yun. Pero I will look back sa lahat ng pinagdaanan ko. Tapos, ngayon pa ba ako hihinto? Ngayon pa ba ako titigil? Nalagpasan ko na to eh. Kaya ko din to lagpasan. At of course, yung strength na nakukuha ko ngayon, galing lang talaga to lahat sa Diyos. Yung faith ko sa Kanya. Minsan, hindi na ako na talaga naniniwala sa self ko. Minsan, hindi na ako naniniwala. Minsan, din sa humanity. Minsan, hindi na din ako naniniwala sa trabaho ko. Minsan, may times na kaya pa ba ng talent ko? Kaya ko pa ba idaan sa talent to? Kaya pa ba idaan sa ganda to? Hindi na. Pero maniniwala ako sa Diyos na i-deliver niya ako sa lahat ng pinagdadaan ko. Like, di ko talaga alam. Minsan may moments na nag-iyak na lang ako. Sabi ko lang, Lord, hindi ko talaga alam. Pero maniniwala lang sa'yo. Kapit na lang ako sa'yo. Sa'yo ako naniniwala. Hindi sa kanila, hindi dito sa mundo. Kundi sa'yo na lang ako maniniwala. So, doon ako kumakapit. Siya na yung naging strength ko, ang aking anchor. Siya talaga, doon nang galing. And, of course, iba tayo lahat. Hindi naman lahat ganun ang sa faith nila. Hindi ganun strong yung beliefs nila. So, ang masasabi ko kung walang ganun importante ang community. Community talaga, nakakatulong talaga. You need to surround yourself with the right people talaga. Who will always uplift you. Ayun, kahit minsan kanina paulit-ulit ako sa please pretty ako. Minsan guys, may moments na pretty nga ako pero minsan nakakainis pa yung life eh. So, importante talaga na meron kang kinakapitan na hindi na hindi subjective tulad ng beauty kasi subjective yun. So, mas importante talaga ang loob kaysa sa labas. Yes. So, yung, baka nga may magseryoso nun. Siyempre, yung mga pretty, ano lang yun, joke-jokes lang yun. Yeah. Oo. Ang totoong motivation niya, as she said, yung strength niya nagagaling sa faith and yung experiences na Yes. pinagdaanan. Yun yung nagpapatibay sa isang Andrea Brillantes. Pero syempre, bonus na yun. Ang ganda mo rin kasi talaga, girl. Bonus na lang yan, oo. Okay, thank you very much, Hannah. Thank you. Okay, now, let's have Natalie Tomada of Philstar. Hi, Miss Natalie. Hi, Hello. hi Andrea. So my question is, what's one lesson from the past year na you'd like to carry on this 2025? Mas lalo lang nag-grow yung relationship ko with God. So, gusto ko i-carry on yun ngayong 2025 na kahit ano pa mangyari, kung meron ibabato ulit, like hindi ako mawawala sa relationship ko with Him. And ano pa ba,
growing lang talaga. Growth lang. Everyday, ang dami ko pang natututunan sa sarili ko. Everyday, natetest ako. So, I just want to have a healthier mindset every day. Yun lang yung gusto ko pagpatuloy sa 2025. Growth lang. Yun lang. Growth and happiness. Yeah. It shows. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po, Miss Natalie. Okay, and now, meron tayong i-check na mga comments. Kasi live tayo ngayon, Andrea. So, hello! may mga comments tayo na babasahin. Okay. So, sabi ni Heart Kill. I love Andrea since then kasi napaka-multi-talented niya at mabait. Uy! Successful! Thank you po! Napaka-mabait! Hey! Sabi ni Liza Canada. Oh, from Canada. The Gen Z queen and most beautiful face, Andrea Brillantes. Hey. Myra Lopez says, yes, Blythe is cute, pretty, and super talented. Thank you po. Ito na Thank yung you. mga kailangan mong motivation din from your fans. Sabi rin ni Menchie Don, Blythe, most important star of Gen Z. May bagong title. Ang dami ng title eh. Nahihiya na talaga ako. Ay, ito marami pa. Sabi ni Jane Anna, so fresh. Ang ganda mo. MJ Vlogs, ang humble talaga. Oh my God! Oh my God! Ano sinabi natin? Ang humble pala. Oo. Sabi ni Stella Marie, okay, we love you, Andrea. Riza says, Andrea Brillantes, the best ka talaga. Tyson Vlog, kaya dami nagmamahal kay Blythe. And last na, Bestie Lucky. You have come a long way, Blythe. Keep finding Blythe. Thank you. Laban lang. Yes. Laban. Maraming salamat po sa inyong messages at comments. Thank you po. Keep Thank it you. coming. Ang sisweet niyo po lahat. Thank you guys so much. Yes. So, ang sweet din ang Ang pagkakasabi sweet mo. din. Okay, now let's go to our next question from Nika Savio of ABS-CBN Push. Pero ako yung magbabasa ng question Okay niya. po. Please share with us your Vienna vacation experience! Yay! Finally, someone asked me! So, bago yun, may backstory kung bakit Vienna ang Okay. napili ko. Kasi parang gusto ko siya maging annual thing na meron akong solo travel every year. Although this year hindi ko alam, parang gusto ko na mag-ipon this year. Parang medyo pahinga muna. Pero anyway, napili ko ang Vienna kasi nagre-resonate ako dun sa kanta ni Billy Joel na Vienna. Yung Vienna waits for you. Slow down, you crazy child. You can be everything you wanna be before your time. Kasi 2024 naman, parang dami kong gustong gawin. Pero so little time lang talaga. Ang dami kong gusto dito ako, ang dami lahat tinatry kong i-juggle. Tapos kailangan ko lang mag-sit back nun. Tapos bata pa din ako. Tapos nakaramdam ako ng pressure na parang tama ba yung ginagawa ko lahat ng ngayon na nasa 21 ako? Enough ba yung mga na-achieve ko ngayong edad na to? Ito may mga goals kasi ako na marating kapag tanda ako. Tapos tinitingnan ko, kung yan ang goal ko pag 30 ako, dapat ito na ako ng 21 ako. Hindi parang gumagano na ako. Tapos lagi ko yung piniplay. Kaya pinay ko yung Vienna talaga para lang slow down. Slow down na Ang aga ng quarter life crisis diba? mo. Sabi ko din, diba 21? parang 21 pa lang ako. Enjoy. Minsan kasi, parang hirap nung pumasok ako sa business na biglang pressure. Kasi may business na yun, may pinapatakbo kang negosyo. So parang may pressure din. Tapos syempre ngayon mga nakita ng mga numbers, ganyan. Ang pakahina ko pa naman sa math. So like talagang nagugulat lang ako sa lahat na nangyayari nun. Tapos yung high street pa and everything, lahat na nangyayari. So nagbiyan ako, just to slow it down. Tapos nag-enjoy lang ako doon. Tapos ang cute-cute nun. Kung hindi nyo nagpanood, may vlog ako dun sa Madrid ko, dun sa Spain. May vlog akong nirelease nung solo travel ko. Kita niyo yun na ako lang, ganyan-ganyan. Tapos meron ako na-meet na dalawang girl na kaedad ko. Tapos strangers lang sila, pero nag-click kami. Tapos we spent the night together. Sobra happy, girl to girl lang. Tapos sabi ko, you know what? Ikakwento ko to sa magiging future kids ko na alam niyo yung mom yun nag-solo travel and she met two wonderful girls. Hindi ka natakot? Yung baka scammer, gano'n? Wala eh.
So, talagang go. Tapos yung girls na yun, tiga, Vienna. So, sakto, pumunta ako Vienna. Tapos minute ko sila. Nag-spend din ako ng Halloween with them. Then after dun, nag-Prague ako and nag-Budapest ako. Sa Budapest, iba naman yung song ko doon. Miles in Budapest na, high and treasure chest. Tapos nood lang ako sunset at saya. Super fun. Sana talaga meron akong ma-encourage sa mga kwento ko na mag-solo travel. Kung kaya ko guys, kayang-kaya yun. Lagi ang dami nagtatanong, hindi ba mahirap, hindi ba nakakatakot? Mahirap, nakakapagod, at nakakatakot. But I do it scared. I do it alone and scared. And I have fun while being scared. Siyempre nakakatakot siya bilang babae. Tapos target pa naman ako, 4'11 lang ako, Asian ako, di ba parang, pero wala, alam mo yun, malakas din kasi yung belief ko na I am divinely protected. And wala, do it scared guys, swear. Yung scare na yun magiging F-U-N, fun. Kinabahan naman ako doon. Ayun, aminin. Kinabahan ako doon, Andrea. Hindi, pero totoo yun. Pwede naman scared tayo, nervous tayo. Pero ang mahalaga, gawin mo pa rin. Oo, wag mong hayaan na matalo ka at matigil ka ng takot mo. Oo, tama. Okay. Tsaka, grabe pala influence sa'yo ng music, ha? Super, I love music. Ayun din, hindi alam ng mga tao sa akin. Mahilig ako sa music. Dahil lang sa lyrics, napapunta ka ng halfway Mahilig. around the As in, like, lumaki talaga ako sa music eh. Lumaki ako sa music talaga. Naka-rely din ang mood ko sa music. Malaking part ang music. Parang kung may heart ako, 80% on music. I love music talaga. Super. Kaya lagi ako nasa concerts. Ah, yes! Hindi ako yung sinasabi na bida-bida and madamot sa tickets and everything. I appreciate music. I love music so much. I aspire to be a musician one day. You know, isa sa first kong pangarap talaga, maging pop star. Kaya nung kumakanta ako, yung mga ate ko, binuli ako, sabi, huwag ka na kumanta, sintonado ka. Eh, huwag, maging artista ako. Kasi sabi, sintonado ako. Pero I love talaga music. Music is life. Napanood ko nga yung interview mo with Ate B, Miss Bianca Gonzalez. Sabi mo kapag nag-self, yung me time ka, Me time kailangan ako. talaga nakikinig ka ng music. May music lang ako. May music lang ako. Pagkagising ko music. Hindi ko kaya mag-shower na walang music. Hindi ko kaya Sometimes ang road trip ko, 4 hours, pinaglaon yun. Naka-music lang ako. Naka-headphones lang ako. Kapag mag-isa ako naglalakad, papuntang mall, naka-music lang ako. Okay, dahil dyan, isang song, nung nanalo kang most, or hindi nanalo, naging top 1 ka, na Most Beautiful Face, ano ang theme song mo dyan? Hala! Oo nga, no? Bigyan mo kami ng isang theme song mo for that mood. You're way too beautiful, girl. Charot. Siguro yan. Pwede, I pwede. think. O kaya ano pa ba pwede? Ang nakikinig ko kanina, na-envision ko kanina ng... Ayun, and all eyes on me when I'm walking. Ayan, don't hate me cause Yeah, don't hate me. Sakto! Sakto! Don't hate me cause I'm beautiful. Kahit anong pagpipilit na hindi ko daw deserve yun. Don't hate me cause I'm... Oh, diba? Napasample pa si Andrea. Thank you very much, Genial Krishna. Maraming salamat. Okay, now let's go to our next question. Again from Nika Sapio. Reaction mo sa netizens enjoying your TikTok transformation and makeup contents. Yung ano ba yung Asoka? Asoka, yung pinili mo Pilipinas. Yes. So, happy din ako na natanong yun. Never ko yun napag-usapan eh. So, gusto ko talaga gawin yung challenge na yun. Nung time niya, yung hype niya. Busy lang talaga ako sa taping noon, yung high street. Kasi, ang bigat kasi talaga ni Sky. Medyo kapag magte-taping ako, medyo naka-pause talaga yung life ko kapag si Sky eh. Nung senior high and high street, ang bigat niya kasing character. At ang bigat ng tinatakal niyang issues. Gusto ko yun, guys. Kaya ang dami kasi mga nagsasabi na hindi ko to nagawa dati, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi ko na siya nagawa kasi wala akong time.
Tapos, meron akong idea talaga kung paano ko siya gusto gawin. Dapat pupunta pa ako kay Wangkot. Nakaschedule na yun and everything. Napagpaalam ko na, nagawa ko na lahat ganyan. Kanino ka pupunta? Wangkot. Gusto ko siya isali. Tattoo artist. Yes, gusto ko talaga siya isali doon. Meron talaga akong vision nun. Alam to ni Mama Eds, nakaayos na to talaga dati. Hindi lang kinakaya kasi. Tsaka hindi yata nare-realize ng mga tao na mahal gumawa ng content shoot. Yes. Ang mahal niya, tapos yung mahal pa na budget ko ay napaka-friendly budget na yun. Pero ang mahal niya, I think after nung issue recently, na-realize ng lahat kung gaano kamahal yun, no? May isang issue hindi ko alam yun eh. Pero basta mahal Hindi ako siya. related sa'yo. Okay lang. Charot lang. Ang mahal niya, grabe yung effort niya. Tapos ipipilit ko lang. Ako kasi, kung hindi magagawa yung vision ko, wag na lang. Yes. Kung magiging pilit, wag na lang. Yun yung nangyari sa amin nila Ma'am Eds, yung team ko. Wag na lang kasi hindi kaya, kapos sa time. Wag na lang. Kaya nung naisip ko yun, wag na lang, ilalagay ko to sa end of the year bilang recap, bilang rewind na lang. Tapos, kaya ako may rewind. Actually, para lang yun sa Pilipinas. It just needed to make sense. Kasi kung out of the blue na lang meron akong Piliin mo Pilipinas, yun yung parang, bakit? So, kinumpleto ko yung mga naging sikat talaga that year. Yung Ahsoka, yung Marimar, yung 10 minutes, para man lang maituwid ko yung Piliin mo Pilipinas. Ginawa ko siyang isang buo na rewind. Para lang make sense na it's a 2024 rewind of the makeup trends. So, ganyan niya pinag-iisipan. Yeah, Bawat 3 days content, yun. no? 3 days yung dire-diretso. Sa isang araw na pagsiksik na namin yung halos 3. Tapos 33 yun na mga palit. Tapos ako lahat nag-choreo nun. Nag-send ako agad ng mood board kung paano gagawin para dire-diretso na lang siya that day. 33 na palit. Grabe. Inisip ko pala na mapagod na ako. Ikaw ginawa mo talaga. Tapos wala pa kami tulog dun. Parang tapos kami mga 1 na or something. Diretso kami, Zambales, para punta doon sa Marimar. Yun siya. So, thank you so much at nagustuhan nila yun. Talagang vision ko na yun dati pa. Hindi ko na siya naisingit. So, nasingit ko siya sa end of the year. Buti na lang. Oh, talagang na-push mo ba? Naging worth it yung yung nailabas sa pera. Yes! Yes. Ito naman last question from Nika Savio. Ang Go. so far favorite mo yung mga questions niya. What can we look forward to on your projects this year? This year, well, maliban sa, I'm sure makita nyo din ako sa TV anytime soon. Madami din pa ako magiging releases for Lucky Beauty na super excited ako doon. At madami pa pong iba. Madami yung maaabangan sa akin this year. Yun na lang ang nasasabi ko. Sa hardworking naman po ni Andrea, for sure. Ang dami nating aabangan. And this one naman is from Kapamilya Online World. Medyo connected to. Ano-ano ang career goals mo this 2025? Career goals ko. Ewan ko, tulad ng napag-usapan natin na mahilig ako sa music. Ewan ko, siguro mag-try? Ewan ko. Why not? I think kung kaya kasi shy talaga ako. Ano if ever? Like, anong Ang kapal-kapal ng mukha ko, pero pagdating doon talaga shy ako kasi alam ko hindi ako singer. At lalo na ang standard dito sa Pilipinas, singers tayo lahat mga Pinoy, di ba? Tapos talaga ang magagaling, talaga mga birit, ganun. Hindi ako talaga yun. Bare minimum lang talaga yung kaya ko ibigay sa voice, pero may passion talaga ako for music. So, Anong genre if ever? Anong yun din kasi ang mahirap. Hindi din ako yung wala may papasok din ako, tatanggapin din yung genre ko sa music kasi lumaki ako sa parokya. So, rock, no rock? Ganon. I love parokya so much. Magpe-play sila sa wedding ko. Oh, Kailangan, wow. nasabi ko na yun sa kanila. Ay, sabi Sabi mo ko, na sila? mag-iipunan ko kayo. Talaga? Wedding ko at saka birthday ko. Mag-iipunan ko kayo. Talaga. So, doon ako lumaki. Medyo playful, medyo Tapos lumaki ako sa parokya and Taylor Swift. Okay. So kung pag-iisipin nyo, paano yun? Si Taylor Swift, ang songs ni Taylor Swift lagi tungkol sa relationships.
sa past relationships, sa ganyan. Si Parokya, alam niyo yung mga silver toes, yung mga ganun. So, alam natin medyo baka maging messy, di ba? Yes. So, ewan ko, hindi ba like, wait lang, meron akong 12 songs na nasulat. Ay, wait lang. So, ewan ko, kung Ay, do you write songs I also? do actually. Oh, meron ka na mga ilan na yung nasulat. Totoo ba yung 12? More than 12. I have like 20, I think. Kailan mo ba sinimulan niyang pagsusulat ng kanta? 20, nung naglabas si Olivia Rodrigo ng album. Oh. Tapos, fan ako ni Olivia. Na-inspire ka doon? Narinig niyo yun? Fan ako ni Olivia. Fan ako. Totoong fan ako ni Olivia. Anyway, so nung naglabas siya ng album, sure talaga, napakalaking bagay ng music sa akin. Para lang, alam niyo yung love story ng nanay at tatay ko, nagsimula sila, dinate ng nanay ko. Kaya kami nag-uo lahat kasi si mama na in love sa tatay ko dahil rakista. Oh, makikita Ganun tatay sila, ganun na love story. So doon ako lumaki. Kaya first song na natutunan ko ay Beatles. Oh, okay. So anyway, lagi may passion talaga ako sa singing. Frustrated singer na lang siguro, ganyan. Tapos nung naglabas siya ng album, sabi ko talaga, ang galing talaga ng mga tao nakakapagsulat ng mga kanta. Lumakad pa ako kay Taylor Swift. Tapos napanood ko sa isang interview kung paano siya nagsusulat, sabi niya, kailangan mo lang mag-start. Hindi siya parang, ay, okay, sulat ako. Hindi siya parang ganun daw, kailangan mo mag-start. So, may isang araw sa kotse ko papuntang taping, naging intentional lang ako. Habang nakikinig, sabi ko, sige, sabi mag-start. Sulat-sulat ako. Tapos hanggang sa, nakabuo ako ng isang kanta. Tapos hanggang sa dumami siya. Tapos ano yung pandemic nun. So talagang lock-in pa. Nakagawa ako ng madaming kanta talaga. Habang nasa motor, nakakagawa ako ng chorus, ganyan. Tapos, ayun, hindi, lagi lang ako inaasal ng friends ko kaya ko ilalabas. Ano din kasi ako, hindi din ako magaling sa instruments, so mahirap. Lagi lang melody, alam ko lang kung ano yung sound niya sa utak ko. So medyo mahirap lang. May mga gano'n naman talaga ang aalit susulat ng kanta. Ewan natin. Kailangan We won't know, instruments. will this be the year? Ewan ko. Naghahanap din kasi ako ng tamang timing na, alam mo yun, timing sa songs ko kung kailan yung pinaka-appropriate time. Yun, ang inaano ko. Ewan ko. Ay, pero alam mo, support Siguro kita kung dyan. pinilit, kapag pinilit ako, ano na, madali lang akong kausap eh. Shoutout po sa Sir Jonathan Manalo. Mapilit lang ako ng konti. Mga ganyan, diba? Para kasi sige na nga, pinilit ako eh. Para masabi na hindi ko to ginusto, pinilit niyo ako. Sige na nga. Gusto niyo marinig? Okay, bye. Ay, pero supportahan natin si Anya. Kasi huwag mong isipin na ano lang, na baka hindi magustuhan, gano'n. Kasi usually talaga, yung musicians, they write songs not to please other Yeah, people, actually, but pwede siyang to express. open din to Oo. express. Yes. To express yourself or to send a message that you really want to send across. So, push mo yun kung gusto mo, try mo. In another life, lagi ko sinasabi, in another life, rakista ako. Wait. In another life. Kung gusto mo, go. In another life. Okay, now let's go to the question of certified kapamilya. Yes. Ito naman, medyo same din. What are you most thankful for 2024? And what do you look forward to the most this 2025? Parang, sige, may gusto So, mo ba? 2024, pinaka-thankful lang talaga ako sa, ang dami kong natutunan talaga, growth talaga. Ang 2024 was full of realizations and growth and being uncomfy. Ngayong 2025, I'm looking forward sa mga natutunan ko to 2024 kung maa-apply ko ngayon. Ngayon naman, puro siya realization, puro siya internal work. Ngayon talaga, pag-a-apply na talaga ng mga natutunan ko kung kaya ko pa ba or healing na naman ba ulit, ano ba mangyayari. Like, excited na ako sa kung anong meron ng 2025 for me kasi pinag-pray ko din naman yung lagi kay Lord na parang kung meron pa akong mga kailangan bago may parang i-reveal mo sa akin kasi lagi akong kapag may mga nangyayari, nagiging thankful na lang ako kasi okay, this is another chance to grow, this is another chance to learn.
So, 2025, di ko alam, healing, growth, or happiness ba? Sana happiness? Ewan ko. Love, I don't know. Excited lang ako. Pero 2024, thankful din ako dun. Hindi ko talaga na-expect yung top 1. Like talaga, tahimik lang ako nun eh. Alam mo yung tahimik ako nun, saya lang. Tapos, galing mo talaga Lord, na may pahabol ka pa talaga. Yun talaga sabi ko, may pahabol ka pa? Yan tuloy. Mayabang na ako. Yun, thankful ako sa 2024. Happy ako sa lahat na nangyari. Alright. Okay, now let's go to the next question from Trisha Matias of Metro.style. You are a low-key K-drama fan. Yes. Since Philippine adaptations of Korean dramas are even more possible today, given a chance Oh my God! to star in a local remake of a Korean series, which drama do you want to work on and why? Ayoko ko sasabihin. Baka hindi matuloy. Hindi matuloy. Kasi alam ko kapag nabigay sa iba, may mga magsasabi, di na ko ni Andrea Villantes. So, parang yung pride ko lang. Okay. So, kapag nakuha ko na lang siya, nakuha ko. Alam na lang ako. Pero meron talaga akong in mind. Later, bubulong ko sa'yo. Meron talaga akong in mind na talagang, kung meron mang gagawa niyan, dapat talaga ako. Mabibigay ko talaga yung buong pagkatao niya kasi ako yun eh. Ako talaga yun. Naiyak talaga ako. Ngayon palang naiyak na ako. Kailangan ko siya makuha. Parang kunyari, ano na ako, mangyari yun pag 30 na ako, tapos kunyari din, ewan ko, 35, tapos sabihin natin, for example, baka din ako nag-artista or what, or like, alam mo, doon ako sa anak ko or something. Kapag nalaman ko na i-remake, babalik ako! O kaya kapag may problema, hindi kasi ma-produce, ako magpo-produce! Ilakas mo! Tapos ako, Lucky Beauty, meron ba tayong extra money? Ako na, bigay mo sa akin, gagawin natin itong project na to, akin na yan. So, wait, nabigyan mo na kami ng clue. Yung drama, Wag! may edad. Kasi sabi mo 30 to 35 eh. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Kasi sabi mo Actually, may babalik dalawa eh. May dalawa. Yung isa, medyo ngayon pa lang, nasa acceptance stage na ako, na medyo manalo. Medyo, hirap. May nagsasabing. Eh, kasi ako liar eh. Kasi Nahuhuli talaga ako sa facial expressions ko. kahit anong sabihin ko, huwag kang mag-react. Pero Hindi ko gusto ko lang kaya sabihin. yun. Ano lang, poker face. Pero ang sabi po dito ng mga media friends natin, I lovely runner. So kung mangyari man to in the future, babalikan natin tong interview. Pero poker face na. Poker face. Okay. Walang mag-a-admit. You will neither confirm nor deny. Lovely runner. Ano naman ako? So, hulaan din natin yung iba. priority. Sinabi niya off mic. Hindi natin sasabihin ko ano yung sinabi niya off mic. Pero I'm sure, lahat Hindi din ko yung excited. nakuha, walang mga asar ah. Walang nagrelat sa akin ah. Ano kayo pakiramdam mo yun? Hindi nyo nakuha. But as a fan girl, talagang feeling ko, ang dami makaka-relate to. Yes. Kailangan talaga ako. Ako talaga dapat. I-manifest mo na talaga. Kasi, yun nga pumunta pa nga ako mismo sa bahay nila eh. Nung nasa Korea ako eh. Oh, merong level. Oo. Like, popular na po siya. Oo. Ako na lang please. Okay. Ito namang next question niya. As a creative, is there something that particularly inspired you from your recent holiday travels? Nasagot mo na yan, yung music niya. And what was your favorite discovery from these recent trips? Favorite discovery mo? Bigay kang isa. Ang favorite discovery ko, kapag magsusolo travel kayo, guys, wag pagpa-winter. Wag autumn or fall or winter. Bakit? Kapag solo traveling, mabigat ang bagahe ninyo. May coats. Discovery ko to at talagang tuturo ko to sa lahat ng gusto mag-solo travel. Mag-solo travel kayo summer. Oo. Bakit summer? Ang bitbit nyo ng sando shorts. Maninipis. Magaan, manipis, sandal dresses. Diyos ko po, hirap na hirap ako noon. First time ko yun eh, na may phone, may coats, ganyan.
Pilipina ako, di ba? Nung alam ko sa codes, hindi ko alam, hindi ko mag-gauge yung lamig, yung init. May ibang araw, kulang yung damit ko. May ibang araw na, bakit ang init? Nagka-coat ako, walang naka-coat. Huwag kayo mag-solo travel ng ganung weather. Mabigat ang mga bagahe. So, nagbayad tuloy ako ng Additional baggage. Talaga, alam yun, natitrain lang talaga ako. So, imagine nyo, dala-dala ko yung malaki kong baleta. Tapos pag may stairs pa. Ganun, mahirap. So, yun ang favorite discovery ko. Thank you for sharing. Never again. Kapag mga winter, ewan ko, kapag meron kayong guy friends, yun ang the best, pabuhatin nyo sila. May jowa ka, good for you. Sa jowa mo, pabuhat yung maleta mo. O kaya kapag all girls kayo magtulong-tulungan kayo, magsalit-salitan na lang kayo ng code. Ganun. Salamat sa pag-share ng tip na yan, no? Ito naman, as a beauty CEO who's recently been topped the list of the most beautiful faces of 2024, how have your perceptions on beauty as well as your rituals changed in recent years? Paano nagbago? May nagbago ba nung nalaman mong ikaw yung number one? O Wala masyado lang. kasi for me, it's really a mindset. Na parang kahit ikaw man ang top 1 o hindi, kahit top 50 ka, kahit hindi ka nakabilang sa list, importante na top 1 mo si self. Na inuuna mo talaga si self. Priority mo si self. Pinakamahal mo ay yung sarili mo. Pinakamahal mo if religious ka, Diyos, tapos ikaw. Pero like, hindi ako masyado naapektuhan. Kumbaga parang nagkaroon lang ako ng right. Kumbaga nagkaroon lang ako ng bragging rights. Pero mawala yun, hindi nagbago kasi inuuna ko na talaga sarili ko. Yun na ang tingin ko sa sarili ko. And hindi siya, wala siya sa physicality guys. Hindi siya, nasa attitude talaga siya. Like, alam ko madami magsasabi na ang dali for you to say kasi maganda ka talaga. Hindi. Dati, sobrang insecure ako. Sobrang hindi ko nakikita na maganda ako. And I've struggled with that for so many years. Kailan ko lang na-acknowledge na, uy, baka na-cute ako when I was 19 or 18. Ang self-love hindi yan overnight. Talagang I've worked with it. Insecure ako dati pa. So, ang pagiging maganda, for me talaga nasa mindset yan eh. So, kailangan mo lang talaga mahalin yung sarili mo. So, wala nagbago na sinabi ang top 1 ako. Kahit tanghalan mo ang top 1 o hindi, ang importante is pagtingin ko sa sarili ko, alam ko na I am enough and I am top 1 to myself only. And that proves na hindi nga pumasok sa ulo mo yung recognition na to. Kasi walang nagbago. Okay. Now, from Kapamilya Vines naman. Ano ang inspiration mo for that new look now? And kumusta yung business mo? Ano yung new look ko na? May new look ba ako? Ano yung pagtali mo na po? Nabagtali ko ng hair. I think, kasi may idol, Miss Kylie Jenner. Oh. Hindi man kayo follower. So, si Kylie, from being a baddie, yung makeup niya, yung style niya, super baddie siya, super talagang, King Kylie. Ngayon, medyo mas makikita mo kung isa-stock mo, less ang kanyang makeup, mas feminine siya, mas natural yung makeup niya. Parang, gandang-ganda lang sa kanya. Tinatry ko lang din i-copy na parang medyo less is more, medyo demure. Tsaka ewan ko, as I mature, parang, hindi na ako masyado nag-explore kasi sa fashion. Medyo parang alam ko na kung saan ako comfy. Dati kasi, I think yung sinasabi niyo new look kasi mas mga-colors ako before. Lahat ng trends nandun ako. Kasi nag-explore ako yun. Ngayon medyo mas alam ko na yung gusto ko. So medyo, thank you. Alam mo lang yung new look. I think nahanap ko lang yung look ko. And I think this is it. Wow. So yan. At ang ganda naman. Na-inspire lang ako kay Kylie. In love kasi si ate mo girl kay Timothy. Oo. Kala mo kamarkada ko, no? Kaya siya, yung pananamig niya talaga, lesis mo na ang ganda-ganda niya talaga. Sabi ko, gusto ko yung look na yan, sige nga, ganyan na tayo. Makabingwit nga rin ang Timothy. Yeah! Why not? Okay. And last question from Nikki Wang of Manila Standard. Okay. Ako yung magtatanong. Alright. Many people struggle with not feeling beautiful at times. Mm-hmm. Have you experienced moments like this and how do you overcome them? Parang nasagot niya na rin po kanina yun, no? Yeah. Okay.
Okay, dito tayo sa... May iba bang question? Okay, ito yung next question niya. In your opinion, who are some of the most beautiful faces in showbiz today? And what do you think makes them stand out? Ang gandang final question niya. Ang pinakamaganda para sa akin, ever since nung bagets talaga ako, Ate Ann. Ate Ann Curtis, for me talaga ang most beautiful. Lalo na fan kasi ako ni Ate Ann dati pa talaga sa Showtime, pinapanood ko siya. Tsaka, alam mo yung aura ni Ate Ann, ang ganda, alam mo, ang ganda din ng heart niya. Kung paano siya sa mga tao, authentic siya. Tapos, lagi siya nagpapatawa din ng mga tao in her own way. At alam mo, hindi siya nagpuput ng facade. So, gustong-gusto ko yun kay Ate Ann. Matapang din si Ate Ann. Tapos, ang ganda niya talaga eh. Pag tinitingnan ko siya talaga, yung pinakamagandang babae for me. Ate Ann Curtis talaga. Ang ganda nung tinanong ka bakit siya, hindi lang panlabas na ano yung sinabi mo na dahilan. Dati pati kasi, yung personality. sa Going Bulilit, parang ka-studio lang namin yung Showtime. Lagi ako nagpapapicture sa kanya, tapos never siya napagod. Lagi, minsan, hinahabol ko pa yun papunta sa van. Ate, pwede mo pa-picture? Sige, tara. Tapos sobrang bait lang talaga ni Ate Ann. Kaya, mas lalo siya maganda kasi maganda yung loob niya, maganda yung puso niya. And that wraps up our Q&A session. So, bilang panghuling message mo, Andrea, this is your chance. Your message to all of your fans and yung mga friends natin from the media na pumunta. Of course, sa ating friends from the media, maraming salamat po sa pagpunta dito. Sana nag-enjoy kayo at meron din kayo mga nalaman na wisdom from me. Actually, parang motivational speaker, no? Pag sumasagot So, siya. sana nag-enjoy kayo. Sana nakabring ako ng happiness today sa inyo lahat. At sa lahat ng ating team bahay, sa mga brilliants ko na nanonood dyan, maraming salamat talaga sa pagsuporta. Sana naging proud kayo na sa naging recent achievement ko. And ayun, I'm super happy and I feel so loved sa lahat ng brilliants ko na love ako sa mga fans ko. Maraming salamat po. And of course, abangan nyo lang ako. Kapag may kita nyo lang sa screen, abangan nyo din yung album ko. Charot lang! Tapos, yun po, madami din akong magiging bagong release sa Lucky Baby. So, abangan nyo po yun. Thank you so much. Maraming salamat. Abangan namin ang yung music career. Susuportahan din namin, of course, yung Lucky Beauty. Ang mga future projects mo sa TV, sa movies, and of course, your social media empire as well. Thank you so much. Congratulations. Once again, palapakan po natin the #1 most beautiful face in the world for 2024, Andrea Brilliante! Thank you! Yay! Thank you very much to all of our media friends for coming. Sa lahat po ng mga sumusuporta rin sa Star Magic artists natin, maraming salamat. Abangan niyo po every month ang Star Magic Spotlight Presscon. Once again, I'm Aida La Cruz. Have a great afternoon. Thank you so much, guys. Thank you po. Thank you, Ate Aiden. Thank you. Thank you. Motivational speaker. Nakalikot ko ako ngayon. Lagay na yun, so wala ka pang energy na. Nahihilo-hilo ka pa yan. Prayer fasting kami hanggang Friday. Ay, picture lang. Ay, picture ka muna. Ano, tapos na po Tapos kanina. Okay. Opo. Sige po. Kain ka muna, Ben. Okay, patrol muna and then mag-start po kami. Alright. Andrea, first of all, congratulations again for winning the most beautiful face in the world, actually. Alitin lang namin sa the question. So, your thoughts about being named as a TC Candler #1? Siyempre, I'm full of gratitude. I'm very honored na sa daming magagandang babae, napili ako na maging top 1. And yun lang, wala ba masabi ko, thank you. And, yun, thank you. You were asking nina kung na-insecure ka bang isang Andrea Brillantes, and you answered. Ay, yes, oo naman. Kasi hindi naman, kunyari, maganda ka, iba yun eh. Iba yung insecurity talaga sa outside mo eh. And hindi ako perfect. Walang perfect. May mga days na
hindi ako ganun ka-pretty. May days na nagbe-breakout ako. Like, ngayon, meron akong sister dyan. Pero it's all about perspective eh. It's all about your mindset talaga na worth it ba na maging insecure ako over this thing? Worth it ba na mag-depend ako sa mood ko na maging insecure ako, masisira ni buong araw ko? Pero yes, normal lang ma-insecure. Normal na may good days and bad days ka. Alright, I wanted to segue on you being the youngest CEO. What are your thoughts about that? Ikaw ang youngest CEO. Youngest celebrity CEO? Yes. Wala. Happy lang din. Pero, ayun, happy lang. Wala ko talaga masabi. Happy pero may pressure kasi nga, youngest, ang hirap din niya, to be honest. Na bagets ako pero CEO ako kasi alam mo yung parang gusto mo maging boss pero lahat ng kasama ko sa office mas nakakatanda so meron akong kailangan marespeto pa rin ako pero I have to stand my ground kapag nagiging boss ako pero buti na lang very blessed ako sa mga kapartner ko sa business ko na walang ganun. Hindi nila ako parang tinatrato na parang bata-bata or what. And now you're very well known for traveling solo. I mean, parang queen of solo traveling ka na rin ata. And you said a while ago, travel scared. So can you elaborate more on that? I travel scared? Yes, kasi takot ako sa mga hindi nakakalam. Takot ako sa planes. Takot ako sa big rooms. Takot ako, may scoliosis din ako. So, hirap ako magbuhat. Meron din, claustrophobic din ako. Ang dami kong mga phobia. Takot ako sa elevator, escalator. Dami kong ganun. So, hindi ako yung parang pinaka... Iisipin mo na magta-travel. Hindi ako yung pinaka... eligible for solo traveling. Kasi dami ko kinakatakutan eh. Pero, I still do it afraid. I do it alone and afraid. Kasi, ayoko na hinahayaan na yung fears ko ang magsa-stop sa akin from having fun and from doing what I want to do. And I know na I wanna travel, I wanna explore the world. Pero I'm scared. Pero ayoko magpa-apekto sa takot ko. So I do it kahit takot ako. Alright, one last question for TV Patrol. What can you say about the bashers? I mean, kahit na sinong artista naman merong basher, pero of course ikaw you're very, lahat, people can see you on social media and lahat ng mga ginagawa mo. What can you say about those bashers? Una sa lahat, hindi kasi sila mawawala eh. Alam mo yun, kahit na yung pinaka-perfectong tao sa mundo, Diyos natin na-bash siya eh, diba? So, hindi sila talaga mawawala. So, ako, wala din ako magagawa. Kundi, mag-focus lang ako sa sarili ko, sa kung anong mahal kong gawin, which is pag-aarte, yung makeup ko, yung mga fans ko. So, I just focus, I always try my best to focus on the positive things at saka yung mga blessings na natatanggap ko at pagmamahal na natatanggap ko despite the bashing. Kasi lagi pa rin there's always something to be thankful for. Sorry, one last. About your music career. Parang gusto mo i-jumpstart to this year? Totoo ba gusto mo i-jumpstart this year? And also, you've written a lot of a lot of songs already. Gusto mo ba mag-release anytime soon? Shy ako. Wala siya shy time. Matagal na po talaga ako may passion sa music tulad na sinabi ko kanina. At yung mga music ko na yun parang, kailan ba si Olivia Rodrigo? Parang 17, 18 pa lang ako nasulat ko na yung mga kanta na yun. Matagal na, 4 years ba? Tama ba? Mahina ako sa math eh. Aminado naman ako. Mga 4 years na nandyan lang sa cabinet. Naghintay lang talaga ako ng appropriate time for it. Kasi very sensitive ang mga tao. Tapos lalo na pagdating sa akin, they can be super sensitive and lahat ang namin nilang dinadami. So, I try to be appropriate with my timing but then at the same time, naiisip ko, when will it happen talaga? Like, if I keep on waiting for the right time, I can't tell kung ano pang mangyayari, kung ano pang gagawin or masasabi ng mga tao sa akin. So, I don't know. Ano lang, test of courage lang if I'm brave enough. This year yan? I don't know! Pero, I really want to. Yun lang, dito lang ako. Kasi syempre, pagiging artista ko since bata ako eh. Exposed na ako dito eh. Kung seryosohan ko yung music, parang ibang mundo to eh. Pero so, gusto mo medyo shy. seryosohan? Gusto ko talaga. May heart talaga ako for music. Pero like, di ba, kasi number 1 ka sa low music. Siyempre marami yung mga guys na pwede magparamdam sa'yo. Paano yun? Paano mo dinecline or paano? Meron na ba? Meron na ba? Before naman ako na
na most, meron naman po talaga. Pero hindi kasi ako nakaka-focus doon, lalo na last year. Like, talagang inaamin ko yung parang, sorry, pero like, I don't really date or like, hindi yung hinahanap ko. So, meron po mga nagpapalamdam. So you're not ready to date? This 2025. Sabi ko din naman kasi nung nagdadasal ako kay Lord, may prayer ako na, Lord, actually, I think nakakapag-heal ako. Not 100% because nobody is 100% healed. I think ang laki na ng growth ko from last year, but at the same time, what if I'm just being isolated? Alam mo yung parang lumalayo lang ako at hindi pa talaga ako like nakakapag-heal. So sabi ko, Lord, I don't know, maybe I can. Kung may dadating or what. Let's see. So you're open I'm open to it. Pero I want to be intentional with it. But I'm open. Alright. Last na. Hindi parang dami mong title. Tapos, Yun nga eh, dami ng title eh. Diyos may ko. pressure ba sa'yo na parang hindi ka pwedeng magkamali kasi look up ka ng mga gens? Hindi naman pressure, pero syempre since ang dami nag-look up sa akin, gusto ko din na ma-inspire ko sila to be better. Pero hindi po ako nagpapadala sa pressure. Wala pong pressure or anything. I don't feel any pressure right now. Charot. wala namang ganun. Pero I just try. I always try my best. Alright. Okay? Alright, Thank you. Thank you po. Thank you, Andrea. Nanonood din kami ng Lovely Runner. Oh my God. Nakikita niyo ba yung vision? Charot. Thank you. Thank you, Kuya. Bye po sa Kendra, picture mo na kaya kami. Oh, eto. Ano na Kuya Sunny? Siyempre ka naman kasi ito mas beautiful. Kendra. Ako, Kuya Sally. 1, 2, 3. Bago-bago, Kuya Sani. hindi kasi yung love na ito gano'n malaki. Ito po. 1, 2. One more. Wait lang. Sorry. Ay, gusto ko yan. Ayan, yan. Kailangan mag-picture sa Lashes. Oh, mag-break kayo kasi yan eh. Okay, wait lang. 1, 2, 3. Ago. Isa pa. Diyan na. Tapos, bigyan mo na siya ng birthday greetings. Huwag na! Ito na. Ayun na. Ano po ito? Birthday niya. Birthday ni Kit Kit. Oh, wait lang. I just Go. wanna greet yung may pinakamalaking lashes dito, beautiful eyes dito. Si Ate Tess, happy birthday. I hope you enjoy, you fly high with your lashes and everything. Travel solo. And love life. And of course, I want your love life to fly to the highest. So just wink your lashes. I'm ready. Are you ready? So you're open to dating. Dahil dyan, sana ang maging happiest birthday mo ay, ewan ko, ang may love. Kaya, let's claim it. Manifest. Okay. Kaya pwede pa picture. Sige po. Parang gusto ko yung ganun. One more. That's na. Parang gusto ko yung ganun. Dito. Like picture. Kita pa. 1, 2. One more. Thank you. Last question now for Fish. Come on, go. Okay. Last two questions for our February. This is Hey! Anong love language ng isang ate? Okay. So, ang love language ko, actually, lahat. Meron lang mas ang sabay sila. You don't have the Physical, words of affirmation and physical touch. Hindi halata. Yes, sa taong mahal ko, like gusto ko lagi ko silang kasama. So, to give you an example, yung physical touch and words of affirmation, parang ang ganda-ganda mo, tapos yung hug, parang gano'n, like both lang talaga. Last question. Anong definition mo ng love daw? My definition of love, well, maliban dun sa Bible verse na kung ano ang love, definition ko din sa love ay it is a choice that you try to choose every day.
Francis. Bago siya pumasok sa Star Magic, ikaw daw ang favorite niya. Si Miss Fran. Hindi na lang sinabi sa amin. Baka naman yun lang kasi ngayon na ako na. Kaya baka ngayon kasi mamaya kapag ibang artist din. Thank you po. Thank you so much. Okay po. Ay, sige, restroom ka. Restroom lang. Ma'am, like, ma'am,